Umaga mga ka-painters, welcome to my YouTube channel, Gary Construct TV. Ngayon mga ka-painters, meron tayong lulutusin na problema dito sa ginagawa namin na condo unit dito sa Oriental Garden, Makati City. Nakita niyo po mga ka-painters, dito po tayo ngayon sa laundry area. Yan po, laundry area po yung mga ka-painters. Kaso, ang problema sa kapabayaan ng isang manggagawa, makikita niyo po yung sahig. Dapat po, rubberized paint lang po ang gagamitin natin dyan mga ka-painters. At dapat, papahiran na lang natin ng isang mano yan. Kasi sa kapabayaan na, nung gumawa ng tiles at ng labor, hindi na nalinis kaagad yung flooring. Yan o. Shout out sa mga gumawa niyan. Sa ano nga pala, gagawin natin dyan mga ka-painters, kukususin natin yan para matanggal yung semento at babalik natin sa pinaka-original na itsura niya. Dati kasi mga ka-painters, naka-rubberized paint na po sana ito. Ito naka-rubberized paint na dati. Ang gagawin lang sana natin, i-repaint lang natin ulit ng rubberized. Pero ngayon, nadumihan na siya, magkaroon ng mga gas-gas. Kaya uulit tayo sa pinaka-umpisa mga ka-painters. Watch sa akin video na to para makita nyo kung paano mag-rubberized paint mga ka-painters. Ito po mga ka-painters, ang gagawin po natin dyan, kukuskusin po natin itong simento na ito sa pamamagitan ng paleta. Nakita niyo po mga ka-painters, meron po siya dating pintura. Yan, naka-rubberized paint na po siya. Ang balak po sana namin dati, kung hindi sana nadumihan to, i-rubberized paint na natin o i-repaint lang natin ulit ng rubberized paint para mas madaling trabaho. Kaso ito nga, nagkaroon ng mga semento, kaya gagawin natin, kailangan natin kuskusin to kasi baka magkaroon tayo ng problema kapag nirekta natin itong pinturahan. Baka umangat lang po mga ka-painters, kaya dapat sumunod tayo sa proseso para maganda ang ating trabaho. Ito mga ka-painters, para mas madali nating matapos, gagamit na po tayo nito. Ito po yung pangasa sa semento para matanggal natin kagad yung semento dahil napakatigas po mga ka-painters. Ito po mga ka-painters, nalinis na po natin. Ngayon po, mawawalisin natin at tatanggalin natin yung mga semento. Binasa ko ng tubig yan para madaling lumambot yung semento na nakadikit. Kailangan linisin natin ng mabuti bago tayo magpa-primer mga ka-painters. Kita nyo, nagbakbakan na yung dating rubberized. Kasi nga, dikit at dikit yung semento. Sumasama na yung rubberized doon sa semento na nakadikit. Ito na po mga ka-painters na nalinis na po natin yung area. Yan. Kita niyo po.
Primeran po natin ng bagong epoxy primer yan mga ka-painters, para matibay po yung pagkaka-finish natin mga ka-painters. Yan. Ito po mga ka-painters yung gagamitin natin na epoxy primer. Yan ang Gilder epoxy primer mga ka-painters. Yan. Subok na subok po yung Gilder sa mga ganitong pagka-primer ng mga flooring mga ka-painters. Matibay na matibay po talaga ang Gilder epoxy primer. Kulay gray po mga ka-painters. Ito po mga ka-painters, natapos na po natin siyang primeran ng first coat ng epoxy primer na kulay gray. Yan. Makita niyo naman po, malinis na po talagang tingnan. Yan. Katulad ng dati, napakadumi niyo po talaga, pero ngayon okay na po at hindi na po nakakahiyang puntahan ng mga bisita. Yan o. Ang angas po mga ka-painters. Bali 2 coat po ng epoxy primer ang gagawin natin dito mga ka-painters, para mas matibay at kapit na kapit ang ating pang top coat mga ka-painters. Sa pagtimpla ng epoxy primer mga ka-painters, katulad pa rin ng dati, 3:1, 3 parts ng ating epoxy primer at 1 part ng ating epoxy catalyst. Yun po ang pagtitimpla ng ating epoxy primer mga ka-painters. Pero pwede po tayo magdagdag ng epoxy reducer. Kung gaano po karami ang epoxy reducer, ganoon din po karami ang ating pintura mga ka-painters. Yun po ay ginagawa kapag sa spray ang pag-finish po. Ganoon po ang timplada. Pero ito po, kapag sa roller lang po ang gagawin natin, ang pagtimpla po ng epoxy primer ay may halo na epoxy reducer na 10% lang po mga ka-painters. Ganun lang po ang tamang pagtimpla ng epoxy primer mga ka-painters. Yan po, papatuyuin po natin yan at papatungan po natin na isa mamaya pagtapos natin mamasilyahan yung mga tama na parts ng ating flooring. Magandang umaga mga ka-painters. Kahapon naalala nyo diba nag-epoxy primer tayo? Tapos may mga tama pa, may mga diferensya pa yung flooring. Ngayon po mga ka-painters, napagmasilyahan po tayo. Yan o. Nasilyahan po natin siya na buo para kahit paano maging maayos po yung flooring na ginagawa natin bago tayo mag-final. Inuno ko muna yung may mga malalalim. Ang ginamit ko po dyan mga ka-painters, yung Acrycas. Acrycas po ang ginamit ko dyan sa kamihalong patching compound. Yan mga ka-painters. Medyo makunat liyahin yan kapag Acrycas lang po kasi yan. Hinaluan ko ng patching compound para madali po siyang liyahin. Yan. Yan mga ka-painters. Mamaya pag tuyo, iliyahin natin yan ulit. Tapos mag-epoxy primer ulit tayo mga ka-painters. Ito na po mga ka-painters, natuyo na po yung binasilya natin sa flooring, yung Acrycas. At ngayon po liliyahin na po natin mga ka-painters.
mga painters, tapos na natin liyahin, tapos na walisan na rin natin mga ka-painters. Yan po, kinis na, kinis na po mga ka-painters. Yan, nawalisan na rin natin para matanggal yung alikabok, para kapit na kapit ang epoxy primer mga ka-painters. Ngayon po mga ka-painters, mag-primer ulit tayo dito. Ito yung gagamitin ulit natin mga ka-painters, itong Gilder epoxy primer na kulay gray. Ito na po mga ka-painters, natapos na natin yung pagpa-primer. Ito na po yung pinakahuling primer natin mga ka-painters. Yan, pag tatuyo na po yan, mag-a-apply na po tayo ng pinaka final coat po niya mga ka-painters. Mag-aantay po tayo ng 4 to 8 hours bago matuyo itong ating epoxy primer mga ka-painters. Good morning mga ka-painters. Ito na po mga ka-painters, natuyo na yung epoxy primer natin mga ka-painters. Yan, makapag-baseboard na rin tayo. Yun, bali papahiran na natin siya ng final coat mga ka-painters. Ito po pala yung gagamitin natin mga ka-painters, itong Davies Acrylic Floor Coating Fluorinated Rubber Base ACX-61. Ito po ang gagamitin natin mga ka-painters, itong Velvet Gray. Yan. Bago tayo magpapagulong mga ka-painters, siyempre kakatingan muna natin yung gilid para pag nagpagulong tayo, hindi tatamaan yung ginawa nating baseboard. Ito na po yung kulay niya mga ka-painters, na parang light gray lang po siya. Haluin na po natin siya ng mabuti para ma-mix talaga yung pinakakulay niya bago tayo mag-apply. Yun, okay na po ito mga ka-painters. I-apply na po natin doon sa flooring. Ang gagawin natin mga ka-painters, magkakating muna tayo dito kasi nakapag-baseboard na po tayo, para kapag nagpagulong hindi tatamaan yung itong baseboard na itim. Magkakating muna tayo dito sa mga gilid para pag pinaguluhan natin, dire-diretso na lang po.
Yun mga ka-painters, natapos na tayong mag-cutting. Yun o. Papagulong na po tayo mga ka-painters ng ating final coat. Ito mga ka-painters, kasalukuyan po tayo nag-a-apply ng ating final coat mga ka-painters. Gumamit lang po ako dyan ng baby roller kasi napakaliit lang po ng space na to. Kaya baby roller lang po yung ginamit ko sa pag-a-apply ng Acrylic floor coating mga ka-painters. Yan, nakikita nyo naman po, first coat pa lang napakakintab na at ayos na po talaga. Talagang nasa curing time nito mga ka-painters. I-maximize nyo lang po na 8 hours nyo siyang papatuyuin para mas matibay bago nyo siya i-top coat ng pangalawang coat mga ka-painters. Yan po mga ka-painters, malapit na po tayo matapos. Yun mga ka-painters, natapos na po natin ang ating project na rubberized paint. Yan po mga ka-painters, napakaganda po. Yan o. Okay na kahit hindi na i-second coat. First coat pa lang po yan mga ka-painters, pero recommended ko po sa inyo i-second coat nyo po para astig na astig mga ka-painters. Yun mga ka-painters, natapos na po yung ginagawa natin na rubberized paint dito sa ating laundry area. Naka first coat pa lang po tayo, pero okay na po yan kasi napakatawan po talaga ng acrylics ng Davis floor coating. Pero mas okay po kung dalawang mano po yung gagawin natin mga ka-painters. Sa mga hindi po nakasubscribe ng aking YouTube channel, please subscribe Gary Construct TV para update kayo sa mga bagong video ko na labas about painting works and basic knowledge. And please don't forget to share and subscribe. Mga ka-painters, maraming salamat po.